mag-like at mag-share na guys para kakalat sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like, like lahat. Like tayong lahat. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba lahat? And also guys, marami pa rin dito ha, ang hindi nakasubscribe sa Donmar TV. Paano nyo yan ma-update kung hindi kayo mag-subscribe, di ba? Mag-subscribe na lahat, sabay-sabay tayo. Mag-subscribe sa Donmar TV para updated at saka yung cellphone ninyo ay ma-notify. Subscribe Donmar TV, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so simulan na natin itong ating first topic natin. Unahin muna natin itong si former President Duterte na naniniwala itong si Tatay Digong na kontrolado itong si Trillanes, suportado ito ni Bongbong Marcos, itong mga tinatahol ni Trillanes ngayon. Ito yung balita, panoorin natin itong balita. Okay, play, pasok Trillanes. Rosalie, meron na bang kumpirmasyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sinasabing planong muling pagtakbo sa eleksyon? June, ngayon ay wala pang malinaw na detalye kung may plano ngang tumakbong muli sa pwesto sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil napakalayo pa ng taong 2028 at sa loob ng mahigit 3 taon maraming pwede pang mangyari. Pero batay sa pahayag nito sa pakipag-usap sa kanyang dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney kayo, issue kasi ngayon itong may balak bang si former President Duterte na babalik sa Malacanang. Kayo, anong masasabi nyo? Papayag ba kayo na si Tatay Digong natin ay babalik sa Malacanang? Okay? Palakpakan. Ayan. Tanungin natin ang taong bayan, di ba? Wala naman sigurong masama kung tanungin natin ang taong bayan. Gusto nyo bang maibalik si Tatay Digong sa Malacanang? Sige, kayo dyan, mag-chat kayo dyan. Tingnan natin kung gusto pa ba ng taong bayan si former President Duterte. Salvador Panelo, ayon sa former president, dahil sa mga ginagawa sa kanya ngayon na pag-atake, mapipilitan siyang tumakbong muli sa ayan big yes. June Cabusao, yes na yes. Ayan. Palakpakan kay Oragon Mix Vlog. Ayan. Delancey LC Vlog. Yes. Ayan. Ang dami nang nag-yes. Ayan. Payag na payag, Donmar. Dami na nga kaming gustong magbalik si Tatay. Ayan. Ang dami Ayan. Dudi TV. Duterte pa rin. 2028. Ayan. Socrates Tero. Yes. Na yes. Ayan. Yolanda Caranto. Yes na yes to former President Duterte. Ayan tignan nyo, ang dami pong gustong maibalik si former President Duterte sa Malacanang. Nanay Tita yung ating moderator. Gandang hapon, Sir Donmar. Emido Dargantes, yes. 100% yes. Ayan, ang dami ng mga nagsasabing yes. Tingnan nyo na. Ang dami pong gusto kay former President Duterte na maibalik bilang kahit man lang Vice President or President ng Pilipinas. Ayan. Jasmine Bizdaqueros. Ayan. Shout out po sa inyo. Patuloy. Pagka-mayor. Kasi itong si Trillanes, talagang Malacanang yan, sponsored yan. Hindi gagalaw yan ang gano'n. Walang pera yan. Imagine sabi ni Tatay Digong, hindi po gagalaw itong si Trillanes kung hindi po ito sponsored by PBBM o sponsored ito sa Malacanang. Totoo naman Wala namang pera si Trillanes. Ano bang pipirahin ni Trillanes? Tumatakbong mayor sa Caloocan, di ko nga alam, sana pinagtuunan niya ng pansin yung Caloocan, kung anong problema ng Caloocan, pero dito siya nakatutok kay Duterte. Hanggang ngayon, hindi niya matanggap-tanggap na ni-reject siya ni Trillanes noong 2016. Masakit sa kanya yun.
may obsession ito kay former President Duterte. Hindi siya tinanggap, nasaktan. Kaya, bakit biglang nag-iingay na naman at nagtatahol itong si Trillanes ngayon? At alam ko na itong si former President Duterte, marami pa rin itong kaibigan sa loob ng Kongreso, Senado, at sa Malacanang. Marami itong mga kaibigan. I think, duda ako rito ha, may nakapagsabi dito kay former President Duterte na itong mga galaw ngayon ni Trillanes ay Malacanang sponsored. Meron talagang nagsabi kay Duterte dito. Nanette Seltzer, yung ating mayor ng mga moderators, yes, oh yes, I'll pray for you, Tatay Digong. We don't want you back. Ayan. Gustong-gusto ni Nanette Seltzer na mabalik si Tatay Digong sa Malacanang. Tayo naman sigurong lahat. 'Di ba? Look at what happened now sa ating bansang Pilipinas. Kawawa na naman ang mga inosenteng tao dito sa mga biktima ng biktima ng mga nalulong sa bawal na gamot. 'Di ba? So kasi itong si Trillanes talagang Malacanang sponsored 'yan. Hindi gagalaw 'yan ng ganoon. Walang pera 'yan. Ewan ko, nagtataka ako. Bakit ang Malacanang wala namang kaming kasalanan sa kanila? Correct. 'Di ba? Wala kayong kasalanan, Mr. President. That is true. That is correct. Pero, ito yung mga buwaya. Yang Malacanang na yan at itong mga kongreso, mga buwaya ito, Mr. President, sa kapangyarihan. Buwaya sa kapangyarihan. Kaya, takot sila na matalo sila sa mga Duterte. That is very obvious. Di ba? Sabi ni Nanette, people power na. 'Di ba? So, alam ng Malacanang, alam ng mga kongresista na mas sobrang lakas ang mga Duterte sa taong bayan. Alam nila 'yan. Kaya hinihila nila pababa ang mga Duterte ngayon. Pagkatapos ng 2028, panahon ng kampanya o eleksyon at that time, diyan na sila magdi-decide kung talagang tatakbo ba sila, kalabanin ba nila ang mga Duterte. As much as they have more time para siraan ang mga Duterte, as early as now, sisiraan na nila talaga ang mga Duterte. Ganyan talaga. Kasi alam nila na VP Sara will back into power as alam naman natin, Vice President na naman siya, pero ang kanilang kinatakutan will back into power itong mga Duterte. Bilang presidente, wala siya magawa eh. Alam ko, dyan sa Kongreso, ang dami pong natutuwa na mga congressman, mga representatives, kasi po, walang nagbabantay sa korupsyon ngayon. Nung panahon ni Tatay Digong, binabantayan sila, hindi sila makarakit. Ngayon, itong administrasyon ni Marcos ngayon, walang nagbabantay, racket lang sila ng racket. Kawawa yung taong bayan, pera ng taong bayan, inaabuso nila, di ba? Huwag na tayong magbulahan. Play. Ako, bakit ang Malacanang na ginagawa naman na, wala naman kaming kasalanan sa kanila, hindi naman ako nag-atake kay Presidente. Pero alam ko na si Trillanes nagtrabaho kay President Marcos. Correct. So, pagka ganon, mapipilitan akong tatabo uli ng mayor. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na Malacanang ang nasa likod ni dating Senador Antonio Trillanes IV nang humarap sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. Imagine that one. Ito yung nakapagtataka. Lumutang si Trillanes sa Quadcom. Nagpresenta si Trillanes ng mga ebidensya. Nagpresenta siya ng mga akusasyon.
Hindi naman, sa tingin ko, hindi naman yun ebidensya. Ano lang yun, gawa-gawa na ebidensya. Okay, nag-present si Trillanes. Ewan ko ba, itong tuwadcom na ito, bakit hindi nila tinatanong si Trillanes? Para patas ba? Di ba? Si Duterte, lagi nilang ginigipit sa kanilang mga tanong. Bakit itong mga tuwadcom na ito, dapat gigipitin rin ninyo si Trillanes ng kanyang mga akusasyon? Hindi pwede yan na hinahayaan nyo lang si Trillanes na sasabi sa kanyang mga akusasyon. Dapat kayong mga tuwadcom, kung tunay kayong investigador para sa taong bayan, dapat tanungin rin nyo ng tanungin si Trillanes. Saan mo nakuha yan? Saan ka nakakalap yan? Sino ang nag-encode sa PowerPoint mo? Ha? Paano mo nasabing merong mga bank account na ganyan? Di ba? Pero wala. Hindi nila ginigipit si Trillanes. Hinayaan lang nila si Trillanes na maghasik ng lagim doon sa loob ng Kongreso. Naghahasik ng kung ano-anong mga kasinungalingan. Di ba? Matagal nang inaakusahan ni Trillanes ang pamilyang Duterte na tumatanggap ng salapi mula sa drug lords. Plano na ng dating presidente na magsampa ng kaso laban kay Trillanes. Yung kasinungalingan ni Trillanes, gusto kong ikonsulta kasi I have to file libel cases against him. Ikaw yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo. Sabi ko na isang kapiting doon, wala. Sabi ko nga kung totoo yan, I will ask my daughter to resign as Vice President. At yung anak ko, Mayor, mag-resign dapat. Dapat lang kung totoo. Pero para kay Executive Secretary Lucas Bersamin, hallucination o guni-guni lamang ito ni dating Pangulong Duterte. Hindi pala illusion, hallucination pala ang term. Okay? Forgive me for the illusion. Wrong word used yun sa akin. Hallucination. Ito yung sinabi ni Bersamin na ito raw si Duterte nag-hallucination. Alam mo, Bersamin, bakit hindi mo sabihin yan kay Bongbong Marcos, yung amo mo? Sabihin mo sa kanya, ikaw siguro yung nag-hallucinate, Bongbong Marcos. Nag-hallucinate ka sa flood control projects mo. Oh. Di ba? Kayo yung dapat, tanungin dyan at hindi na dapat patulan. Ano? Ganun na lang. Ano? Huh? Tingnan nyo ang kanyang sagot. Ang yabang, di ba? Sige. Nasa pwesto ang amo nyong si Bongbong Marcos ngayon. Sige. You will have your downfall. Hindi sa lahat ng bagay nasa taas kayo. Try to yan ang tandaan mo, Bersamin, ha? Hindi sa lahat ng panahon nasa taas kayo. Tingnan. Tandaan nyo yan. With alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na yun. Ano po, sir? Hallucination. But I doubt if he's an attack dog or what, or an attack dog of Malacanang. Samantala kung si Davao del Norte 1st District Representative Sinabi ni Bacolao, baka attack dog raw itong si Trillanes sa Malacanang. Ano pa? Ano pa bang gusto nyong sabihin? Attack dog talaga. Yan na nga ang nakatatak sa kanyang pangalan . Tahol ng tahol si Trililing, di ba? Pantaleon Alvarez ang tatanungin, maaaring ang tunay na layunin ng investigasyon ng Quadcom ay upang sirain ang reputasyon ng isang potensyal na matinding katunggali bago ang 2028 election. Tama talaga si Alvarez, di ba? Sabi ni Alvarez, itong Quadcom na ito, ang layunin ipabagsakin yung Duterte. Tumpak ka talaga, Jer. Tama yan, sinabi nyo. Kilalang kaalyado ng mga Duterte si Congressman Alvarez. Ayon sa kongresista, maaari pang muling tumakbo si dating Pangulong Duterte bilang Pangulo sa kabila ng edad nito. Dapat din anyang taong bayan ang magdesisyon kaugnay nito at kung may legal na issue, hayaang korte ang magresolba nito. Matipid naman ang reaksyon dito ng mga kongresista. Good luck po.
God bless. Magkukorne nitong mga tuwadcom na ito. Akala mo kung mga bright. Doon, batay sa kalalabas lamang na abiso na hindi natuloy yung isasagawang pagdinig sana ng House Quadruple Committee o Quadcom sa Huwebes, November 21. Ito ay dahil marami sa mga kongresista ang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga distrito, lalo na yung mga naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, kabilang na ang bagyong Pepito. Balik sa Jude. Oo, Rosalie, ibig sabihin ba ang nagpapalutang ng muling pagtakbo sa pagka-presidente o sa Malacanang ni dating Pangulong Duterte si Congressman Pantaleon Alvarez? Siya lang ba yun o meron siyang kasama? Doon sa mga... Kaya Senpai, Donmar TV, good afternoon sa iyo. God bless sa inyong pamilya. Mega love shoutout. Maraming salamat sa iyo, Senpai. Rodel Don, Mirna Magno, H. Liza, hello po. Nalabas na pahayag ni Representative Alvarez sa kanya, nagmumula yung issue na yon na may possibility. Una, sinasabi niya nga na kaya matindi yung pag-atake kay dating Pangulong Duterte, kabilang na yung investigasyon na isinasagawa ngayon ng Quadcom ay dahil nakikita nga na magiging malakas na katunggali ang dating Pangulo sa 2028 elections. So sa kanya nagsisimula yung usapin na may posibilidad na pwedeng ulit tumakbo ang dating Pangulo sa 2028 national elections. Ano kaya ang batayan ni Congressman Alvarez? Kasi sa pagkakatanda ko, mula ako naging bata, 1987 Constitution hanggang sa ngayon, hindi naman ako abogado, pero tanda namin yan na talagang nasa konstitusyon niya na hindi pwedeng mag-re-election ng isang presidente. Lalo nakatapos siya ng kanyang term. Yung sinasabi ni Representative Alvarez nga na isa rin naman siyang abogado, no, na ang nakasaad sa konstitusyon na bawal tumakbo ay yung incumbent president o yung kasalukuyang nakaupo sa pwesto dahil maaari ngang maulit yung dating nangyari na sa ilalim ng panahon ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagtuloy-tuloy yung kanyang pag-upo sa pwesto. Ngayon, kung sakali nga na ito naman ay speculation lang, na kung sakali nga tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Duterte, bahala na anya ang korte ang magdesisyon kaugnay nito. Dahil sa paniniwala niya bilang isang abogado, yung isinasaad ng konstitusyon para sa mga incumbent o kasalukuyang nakaupong presidente, sila ang hindi pwedeng muling tumakbo. Pero yung mga nakapagsilbi na at tapos na yung termino para sa kanya, para kay Representative Alvarez, pwede pa ulit na tumakbo ng eleksyon bilang Pangulo. Yun nga, medyo matinding question yan sa legal. Ano yan, sa totoo lang, kailangan tayo ng eksperto dyan kung pwede ba na tumakbong ulit si former President Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Kasi pwede yan Kung meron nakasaad sa batas ang legality niyan, pwede, di ba? Pero kung basahin natin ulit yung batas, di ba? Kasi sa Amerika pwede di ba? Si Donald Trump nanalo. Tapos sa susunod na election, natalo. Tapos nung recently lang nanalo na naman si Donald Trump. Ewan ko lang kung there are some differences sa batas natin sa Amerika kasi pareha naman tayo ng di ba? Yung democratic countries, okay? So kailangan yan ng expert, mga lawyer expert kung ano ba ang interpretasyon sa batas patungkol po dito. Okay? Don't forget i-like, i-share itong video na ito para kakalat sa taong bayan. At mag-subscribe na rin sa Donmar TV. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, mag-subscribe na po kayo. Dito na laging nakaabang, hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Donmar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Donmar TV para sa bayan.
talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika, si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan, bawat balitang dala sa bayan na kalaan. Laging updated sa kwentong politika, si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.